Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. O sige po, Ngayon salamat po, po salamat po. ay Salamat po. Salamat ah, po. O sige po, ako dito na lang po. February Ano? O sige, yun po lang. 16, 16 ng February 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6 City ng umaga. Mag-aalas 7 na po. At ang araw po ngayon ay araw po ng linggo. Kaya medyo late po ako ngayon. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa si Kibuloy ay nanluluko na naman. Gusto na naman manluko. Ay aywan ko kung papaano yun. Kasi hindi ko naman pinapanood yung kanya. Tumitingin lang ako ng yung mga vloggers na nire-recommenda ko sa inyo. Ano yung mga title nila. Ay ito ang nakita ko. Ginagamit na naman ni Kibuloy ang Diyos. At ang sinabi niya ay isinugo daw siya ng Diyos para kumandidato. Yan po. Yan po ang tatalakayin natin ngayon. Na aywan ko paano niyang sinabi yan kasi ay nakakulong siya eh. Ay sino ba ang nagdeklara niyan? Ay baka yung attorney niya o yung advisor niya o yung kasapi niya o yung pumupunta siguro doon sa kulungan para interviewin siya. Ay pero talakayin po natin yan. Kung totoo man yan na ulitin ko hindi ko naman narinig paano niya sinabi. Pero siguro ganito yan. Kibuloy, isinugo daw siya ng Diyos para kumandidato ng pagkasenador. Ayan po. Ay hindi na po talaga nadala o talagang ganyan na talaga ang style niya. O kung nagsasalita siya ng kasinungalingan ay normal na sa kanya. It is normal unto them o unto him. Hindi ba? Ganun talaga eh. Kung nagsasalita na talaga ng kasinungalingan palagi ay bali wala na sa kanya eh. Kibuloy, isinugo daw siya ng Diyos sa kanyang pagtakbo sa Senado o kinausap daw siya ng Diyos. Ay hindi na siya nagsawa sa panlilinlang sa mga tao. Opo. Hindi na siya nagsawa. Ginagamit niya ang pangalan ng Diyos o ginagamit niya ang alam ko kasi yan marami siyang memory verse alam ko yan na yun ang ginagamit niya para lituhin ang tao o para yung salita niya ay napakaganda. Opo. Mahiwaga po kasi ang salita ng Diyos ay word of spirit kasi yan. Word of spirit. At yung word of spirit, ang laki po ng nagagawa niyan impact. Opo. Yan po ang i-share ko sa inyo. Katulad ng kanta, word of spirit din yan. Kaya nga, ingat po tayo sa pag-memorize ng kanta. Opo, piliin natin yung kanta na makalangit. Kasi nga, ay kung ang kanta ay makamundo, ay ihahatid tayo niyan sa kapahamakan. Ayan po ang maisishare ko sa inyo. Ganon din yan sa iyang paggamit ng
verses dyan sa Biblia. Word of God po kasi yan o Word of the Spirit. Ang sabi po ni Jesus Christ, "The words that I speak to you are spirit and they have life." Or they are life. Sa ibang version, they are life. Pero ako, ang gusto kong version, they have life. Ayan po. Kaya mahiwaga po yan eh. At yan din po ang ginagamit ko dito. Opo. Kasi epektibo po eh. Opo. Pero humihingi muna ako ng guidance sa itaas o sa Holy Spirit para i-guide po ako, para magsalita ako ng yung Word of God, yung mga verses. Ayan po Ngayon ay balik tayo dito nagamit na ni Kibuloy ang Word of God at marami nang naniwala sa kanya. Ganyan po kasi ang mga pastor. Yung mga verses po, tama yun eh. At yun ang gagamitin nila. Ngayon, sa una kasi, wala kang makikitang mali eh. Wala eh. Wala talaga. At malalakas ang boses nila o malalakas ang loob nila kasi nga walang mali eh. Wala eh. Paano mong kukontrahin yan kung walang mali? Kung sasabihin nila na huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa kasi nabubulok yan, nawawala at nananakaw yan, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kasi hindi nabubulok, hindi nawawala at hindi nananakaw. Tama naman yun eh. Hindi ba? Example lang po yan ha. Pero bandang huli ay siya na pala ang nag-iipon eh. Ayan na po ang hindi niya pwedeng labanan kasi siya na nag-iipon eh. Nagpatayo ng kingdom ay billion ata yan. 13 billion ata yan eh. Ay ano na yung sinasabi niya nung una? Nung una siyang nagtuturo ng Biblia na huwag kayong mag-ipon ng kayamanan. Pwede niyang sabihin yon kasi nga mahirap pa siya noon eh. Ang sabi nga ni Duterte 4 lang na ang nagsimula nagsimula yan si Kibuloy, 4 lang na puste at bubong lang. Hindi ba? Kaya kahit pwede niyang sabihin. Kasi totoo yung sinasabi niya eh. Wala daw dingding. Nagsimula lang daw sa 4 na puste. At bubong lang. Ay mabuti nga ay may 4 na puste at may bubong eh. Yung iba po nagsisimula lang sa silong ng punong kahoy. Sa mga silong lang ng punong kahoy, doon nangangaral. Hanggang sa lumalaki ng lumalaki. Ayan po eh, hindi ba? At ito nga si Kibuloy ay ayan na, hindi ba? Ayan na po ang resulta. May kaso siya dito sa Amerika. Ganon din sa kaso diyan sa Pilipinas. Yung pangmumulistya. Hindi ba? Pero malakas pa rin ang loob niya na sasabihin niya na siya ay kinausap ng Panginoon o isinugo siya ng Panginoon o nakarinig siya ng busis, hindi ba? Nakarinig siya. Lahat po tayo kasi nakakarinig ng busis. Opo, kasi nga ay depende po yan eh. Opo. Pero kung ginagamit natin sa kalokohan ay parang hindi na hindi na totoo yan, hindi na galing sa Diyos yan, galing na sa demonyo yan. Ganun po yan. Kasi nga may
may bad spirit din eh. May Holy Spirit, may bad spirit o yung mga espiritu ng dyablo. Kaya pwede rin yun na mag-influensya sa tao. Pwede po. Yan po ang napag-aralan ko. Papaano dumadami sila, nai-influensyahan nila eh. At ganun din po ang Holy Spirit. Paano dumadami yung mga taong ligtas? Kasi nga ay nai-influensyahan din nila. Ganun po yan. Kaya mayroon din na born again o ang tawag namin dyan, yung naliligtas. Opo. Kasi nga po ay pagkasilang po ng tao ay nakadestino na sa impyerno. Pagkasilang po. Pero yung iba ay kinahabagan ng Diyos ay yun nga, naliligtas. Opo. Maliban doon sa talagang itinalaga na ng Diyos. Wala kang magagawa doon. Kung itinalaga ka ng Diyos, pero bihira po yun. Bihira po yun. Sa pag-aaral ko ng Biblia, kaya nga po iba-iba po ang verse ng Biblia eh. Hindi pwedeng i-apply yung isang verse sa lahat ng tao. Hindi po. Kung sinabi ng Diyos na whosoever believe on Him will not perish but will have everlasting life, totoo po yun. Yun yung sinasabi ko na kinahabagan. Yun po. Whosoever. Opo. Maliligtas yun kasi nga whosoever sabi niya. Applicable yun. Pero mayroon namang sinasabi ang Biblia na hindi ka pa ipinapanganak ay napili ka na. Ayun yun. Yung sinasabi ko na wala kang magagawa. Napili ka na eh. O, magkakaiba po yan. Ngayon, ang iba po kasi ay ina-apply nila eh. Ina-apply nila. Yung isang verse, hindi naman sa kanila ay ia-apply nila. At ang masama pa dyan, yung ginagamit ni Kibuloy na pinaghalo-halo niya. Oh, may bababasa kang Son of God. Oh, may nababasa ka naman na yung appointed, hindi ba? Oh, appointed. Ay pinagsama niya. Oh, appointed Son of God. Ayun nga. Ay pero yung appointed ay for it is, bibigyan ko lang kayo po ng example ha. For it is appointed unto man to live once and die once and then face judgment. Ayan po nakasulat eh. For it is appointed unto man to die. Yun po. Pero ang ginawa niya, siya na yung appointed, kinuha niya yung Son of God. Ayan po eh, pinagmimix niya eh. Oh, ay totoo ba yun na for it is appointed unto man to die once? Tama ba yun? Ay tama eh. Lahat kasi mamamatay eh. Oh, pero kinuha niya doon. Ngayon, nakakuha siya ng Son of God si Jesus Christ, ay kinopya niya. Ganun lang po yung paluluko, pinagrarambol niya. Oh, na hindi applicable yun. Anointed siguro, anointed one o anointed Son of God. Oh, ay pero yung appointed, ay ang labo po niyan eh. Siguro ang kwan ay pinakamalapit, today I have appointed you. Today I have appointed you. Ay pero naman halimbawa na kukunin niya yon, ay aywan ko lang kung mayroong ganon, no? Pero parang mayroong ganon, ano? Yung pagkaanak ng Diyos ni Jesus Christ. O, binigkas ang salita, ang ngayon ay appointed na kita. Ganon, parang ganon eh. Pero, panay, malabo eh. Malabo kung sa tao, na siya ang i-appoint, pwede rin kung talagang siya ay predestined
doon. Pero siguro 1 in a million o 1 in a billion. Pwede yun. Pero malabo po eh. Today, I have begotten you. Pwede pa yun. Si Jesus Christ ang sinabihan nun. Today, I have begotten you. Kasi nga, ay si Jesus Christ lang ang kaisa-isang anak. Yung begotten na nanggaling sa Kanya. Sa word niya. Nanggaling po sa word ng Diyos Ama. Ayan po. Kasi ang tao ay nanggaling naman sa alabok eh. Although na yung alabok ay nanggaling din sa word, wala po kasi yung alabok na yan eh. Wala pa yung buhangin po, wala po yan eh. Wala pa yung araw eh. Pero sinambit lang, nagkaroon. At tayo nga ay galing sa alabok. Kumuha lang ng putik eh at hiningahan. Yun po ang kaibahan natin. Hiningahan tayo. Hiningahan na hindi ginawa yan sa hayop o sa halaman. Ang tao po, ang kaibahan ay may hininga tayo ng Diyos kasi hiningahan tayo eh. Yung nga, became a living being. Ayan po. Pero yung sasabihin niya na appointed, bigatel lang po ang alam ko na sinabi kay Jesus Christ. Hindi ko lang alam kung today I have appointed you. Walang ganun ata eh. Ang alam ko, bigaten eh. Pero nga, pinagrarambol-rambol niya po eh. Opo. Para maging siya lang ang magaling. Hindi ba? Mayroon daw kwan eh. Agila daw eh. Nung isinilang siya kanya, yung nanay niya habang naglilibor, ay may agila na umaali-aligid at dumapo doon sa mataas na puno. Ganun eh. Mga kwan naman yan eh. Mga kwan lang yan. Yung mga alamat, hindi ba? Alamat at dumapo at hindi umalis. Ganun, hindi ba? Hanggang hindi siya naisilang. At pagkasilang niya ay biglang lumiwanag. Ay, ang dami pong ganyan ng mga istorya. Opo. At sinabi na tapos na, hindi ba? Ganun, ayan na, naisilang na. Yan lang po ang mga sinasabi ko ng mga yung tao kasi mahilig sa ganyan eh. Hilig po yan eh. Kaya madaling mapaniwala. Opo. Ayan po at bago ko po ibigay yung mga Bible verse na patungkol diyan na panluluko lang yung ginagawa ni Kibuloy, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. At ito po sila nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Pusikat, Doris May Antonido, si Ronel, si Eva Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Si third pangatlo, Yoser NB, Parot, Pabs Naranja, Romir Soldier, Padua Lloyd Trabier, Andres Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayra Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar. Mayroon kasi sa amin na Akisap. Okay, Akisap. Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza,
Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Alabier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Piculio, Rico Muobriak, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirirekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila, no? Michael Pasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ito po ang Bible verse na isishare ko sa inyo para sabihin na si Kibuloy ay nanluloko lang. Opo, nanluloko lang yan. Ito po Matthew 6:24, no one can serve two masters. You will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Yan po ang nakasulat sa New International Version po ito, kaya madaling intindihin. You cannot serve two masters. Ayan po. Hindi ka pwedeng magsiserve sa Diyos at saka dyan sa politika. Hindi pwede. Si Jesus Christ nga tumakbo nagtago siya kasi hinuhuli siya ng mga tao, gagawin siyang leader o gagawin siyang hari. Ayaw niya. Kasi nga hindi pwede Hindi pwedeng mag-mix yan. Iba ang palatuntunan ng Diyos, iba po ang palatuntunan ng gobyerno. Sa Biblia po, ayaw po ng Diyos. Ayaw po yan. Nakarecord po yan sa Israel. Nakarecord po yan nung ginawa nila si Saul. Nung ginawa nila si Saul, the first king of Israel. Ayaw po ng Diyos. Humiling kasi ang mga Israel na magkaroon sila ng hari, katulad nung nakapaligid sa kanila. Gusto namin ng hari, ay ang sabi po ng Panginoon, ay mayroon na kayong propeta. Sabi ng Panginoon, hindi na kailangan ang hari. Ay, sino ba? Si Samuel ata yung propeta Si Samuel. Nakuan din si Samuel na sumakit din ang damdamin niya. Kasi nga siya na ang pinakamataas tapos hihiling pa sila ng hari. Hindi ba? Ang hari po ay yan ang equivalent na government ngayon o yang politika ngayon. Pero binalaan sila po ng Diyos. Sige, ito ang mangyayari Ito ang mangyayari kung mayroon kayong hari. Kaya ba ninyo? Ito babayad kayo ng buwis. Magbibigay kayo ng mga mga regalo o mga alay, mga handog, mga sayaw, mga papuri dyan sa hari. Kung birthday niya, magbibigay kayo dyan. Kaya ba ninyo yan? Ay, opo, kaya namin yan. Sige. Ito mangyayari. Yung mga anak yung lalaki, dadalhin sa gira. Ilulusob yan sa mga gira at ito mga anak yung babae, gagawing alipin. Yung yung mga katulong sa sa hari.
kaya ba ninyo? Ay, opo, kaya namin yan. O, sige. Pero ang pinakamabigat yan, yung magbabayad kayo ng tax. Kasi nagbabayad na po sila ng ng tax sa simbahan yan eh. O, kasi nga, ay mayroon ng noon eh, mayroon ng palatuntunan yan eh, kay Moses pa eh. O, ay magbabayad pa sila ng tax para sa gobyerno. Kaya ba nyo yan? Ay, opo, kaya namin. O, ngayon, ano bang nangyayari? Umaangal ng mga tao, hindi ba? Ang mga tao ngayon ay umaangal na kasi yung tax ay kinukuha lang ng mga mga politiko, hindi ba? Ayan po eh. Ay, sinasabi ko lang na ayaw ng Diyos yan. Pero wala naman okay lang, pinaboran ng Diyos. At ito nga, may gobyerno na tayo. Ngayon, kung may gobyerno na tayo, ay bakit gustong papasukin ni Kibuloy? Ay lingkod daw siya ng Diyos. Mali po, hindi ba? You cannot serve two masters. Yan po ang sinasabi yan. 1 Timothy 16, itataas ko lang po ha. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money. New International Version po ito, kaya madali nang intindihin. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from their faith or from the faith and perished themselves with many griefs. Ayan po, or with many sorrow. Hindi ba? Ayan po, because of the love of money. At ayan na nga nakikita ko na nangyari kay Kibuloy. Gusto niya, yung pera hindi ba? O, pinapatinda ng mga utap yung mga paslit, hindi ba? O, aywan ko lang kung may nagdodonate sa kanya ng mga politiko o ang hinala ng iba ay nilalagak dyan yung pera ng mga politiko. Nilalagak dyan. Ay pati nga politiko nabudol niya hindi ba? Paano na ngayon yan kung nakapris na ang asset? Dito po sa Amerika, nakapris na ang asset niya. Hindi na niya magalaw. Oh. Aywan ko lang dyan sa Pilipinas kung ano na mangyayari dyan. Pero ay basta ang sinasabi dito ng Biblia, for the love of money is the root of all kinds of evil. In which some people eager for money, dahil sa gusto nilang yumaman, ay inabandon na nila ang kanilang mga faith at sila ay sinugatan nila ang kanilang sarili. And with many sorrow. Sila ay nalulungkot na ngayon. Ayan po akma na akma po yan ngayon kasi nga ay nasa kulungan na siya Hindi ba? Exodus 20 verse 7, you shall not misuse the name of the Lord your God. New International Version po ito, kaya madali, pero hindi ko kabisado ito You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless or faultless who misuse His name. Ay wala naman pong pangalan ang Panginoon Walang pangalan pero ito ay mini-misuse yung word of God. Yung po ang ibig sabihin yan. Kasi nga walang pangalan Si Moses, nung tinanong niya yung nakausap niya ang Diyos, hindi ba? Ay ano po ang inyong pangalan? Sabi niya, para sabihin ko sa Paro. Ibigay mo ang iyong pangalan, sabi niya, para paniwalaan ako, sabi niya. Ay ang sabi ng Diyos ay, I am that I am, sabi niya, hindi ba? Hindi niya binigay ang pangalan. Kaya nga walang pangalan ang Diyos Kaya ang nagbibigay na lang ay yung mga tao na Jehovah Jireh, ganyan, God the provider, hindi ba? Ay yun po. Pero ang totoo niyan, yung word of God ang ginagamit ng mga tao. Yung mga salita niya. Yun ang ginagamit sa walang kapararakang bagay. Ayan nga, hindi ba? Magtatayo ng simbahan. Para kukulikta ng mga pera. Pag marami na, sige pa, magkukulikta pa. Ayan, sumasalungat na doon sa sinabi ni Jesus Christ na do not, ano ba yun? Huwag kayong mag-ipon, sabi niya, ng kayamanan dito sa lupa. Ay nag-iipon sila.
Hindi ba? Hindi po masama na mag-ipon. Hindi po masama yan. Kasi nga, kung may pira ka, pwede kang makatulong. Hindi ba? Kung marami kang pira, marami kang matutulungan. O makakapagpatayo ka ng magagarang simbahan. Hindi ba? O, hindi po masama yan. Ay, pero kung sobra naman, o ginagamit na ay, sus, kitang-kita naman po, hindi ba? O, yun po ang masama dyan. Ginagamit yung Word of God for material gain. Ayan po. At saka itong Mark 8:38, kanina ko lang narinig ito, kay, aywan ko, pagbukas ko, narinig ko na ito eh. Kaya, inad ko lang ito ngayon. O, hindi ko alam kung kay Engineer Tuto Kausing eh. Mark 8:36, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ayan po ang narinig ko kanina. Iwan ko, hindi ko na maalaala eh. Pero, ganyan din po ang tinatalakay. O, yung pulis ata yun eh, na nangutong dyan sa Taguig, ay na-check sila o nahuli sila kasi tumalon. Tumalon yung mag-ina ata eh, tumalon. O, ayun. Nahuli sila na tinataniman lang pala nila ng warrant of arrest o ewan ko. Hindi ko masyadong kasi mag-uumpisa na ako dito. Ayan po ano, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? At ang sunod pa dyan, or what can a man give in exchange for his soul? Hindi ba? Ay bakit ito si Kibuloy nag-iipon siya ng kayamanan? Hindi ba? Pinagmamalaki pa niya na mas malaki yung gagawin niya sa Iglesia ni Cristo, yung kingdom. Ay oo nga. Ay pero hindi naman dyan nasusukat eh. Hindi nasusukat po ang buhay ng tao dyan sa maraming pira o marami kang naipatayo. Hindi po. At yan po ay nakasulat sa Biblia. Pero parang doon nakatuon ang pansin niya o ang resources niya. Hindi ba? Kaya panluloko lang po yan. Panluloko. At yun nga, i-add pa natin dyan, ay nakakulong na siya. Hindi ba? Anong magagawa niya? Hindi ba? At dito nga sa Amerika, ay sinamsam na ata eh. Ay hindi, prinis lang, prinis lang yung mga asset niya. Ay susunod na po yan, sasamsamin na po yan. Opo, kasi nga yan ang ibabayad po eh ng American government, ng US government, doon sa mga nagreklamo. Hindi naman babayaran sila ng US government eh. Yung mga nagreklamo, hindi. Doon kukunin sa asset niya. Yan po ang ginagawa dito. Kung may kaso ka at tinatakbuhan mo ang kaso mo, katulad ganyan, ayaw humarap. Hindi ba? Ayaw niyang harapin. Ang petition po ng attorney na kalaban mo, kung may bahay ka, press yung asset mo. O kung may pira ka sa bangko, ipipress yan. Para kung matalo ka, yun ang pambayad. Ganun po dito sa Amerika. Aywan ko lang dyan sa Pilipinas. O, ayan po kaya sinasabi ko po na ay panluloko lang yan. Yang ginagawa ni Kibuloy na yan. At huwag po kayong maniwala dyan. Pati na yung mga kasangga niya, huwag niyong paniwalaan yan. Opo, kasi madadamay po kayo eh. Madadamay kayo. Hindi kayo guiltless o faultless. Hindi po pag sumusuporta kayo sa ganyan. O sige po, hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.